Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na naisapinal na ang Implementing Rules and Regulation ng Maharlika Investment Fund Act. Matatandaang temporaryo itong sinuspindi ng Pangulo, ilang linggo pa lamang ang nakakalipas upang mas maisaayos ang struktura at operasyon ng nasabing batas. Ayon sa Pangulo, hangarin ng administrasyon na maging operational na ang MIF bago matapos ang kasalukuyang taon. Apat na 48 araw na lang Pasko na at sa paglapit ng araw na ito, nakatakdang maglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng Noche Buena Price Guide para sa mga mamimili. Batay kay DTI Consumer Protection Group Officer in Charge Assistant Secretary Mary Jean Pacheco, nagtakda na ng talakayan ang ahensya kasama ang mga manufacturer ng Noche Buena products ukol rito. Sa usaping produktong karne, ibinahagi niya na nagpasya ang mga meat processor na magpatupad ng maliit na pagtaas ng presyo mula 0 hanggang 4% lamang upang ma-enjoy pa rin ng mga Pilipino ang kanilang Noche Buena. Labis na nagbigay suporta si DILG Secretary Benhur Abalos sa Project Kwarto ni Neneng ng Quirino Provincial Police Office para isulong ang ligtas na komunidad para sa mga batang kababaihan. Inaabot naman ni Abalos ang tulong pinansyal para sa pagpapatuloy na maisulong ang proyekto. Ang Quirino Provincial Police Office ay nakatuon na maprotektahan ang mga kababaihan sa anumang karahasan, kaya't ang Project Kwarto ni Neneng ay isa sa mga best practices nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, lava patuloy na rumaragasa sa Bulkang Mayon. IRR ng Maharlika Investment Fund na isapinal na. PBBM pinaghahanda ang AFP sa mga posibleng bantang panteritoryo. Overcrowding ng mga kulungan sa bansa, balak resolbahan ng sektor ng hustisya. Presyo ng Noche Buena products nakatakdang ilabas. Philippine team kumubra ng 7 medalya sa World Championships 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Formal nang binuksan kamakailan ang Philippine Pavilion at the World Travel Market o WTM sa Excel Exhibition Center sa London sa pangunguna nila Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco kasama si Ambassador of the Philippines to the United Kingdom Teodoro Locsin Jr. at Tourism Promotions Board o TPB Philippine Chief Operating Officer Margarita Nograles. Malugod na tinanggap ng Tourism Chief ang delegasyon ng Pilipinas na binubuo ng mga kinatawan mula sa Department of Tourism, TPV Philippines at mga stakeholder ng turismo mula sa pribadong sektor at local government units. Idiniklara ni Secretary Frasco sa kabuuan ng kanyang talumpati na ang Pilipinas ay handa na tumanggap ng mga panauhin. Iminungkahi ni DILG Secretary Benhur Abalos sa mga nanalong barangay officials sa Mandaluyong City na tutukan ng pagpapabuti ng kapakanan ng mga kabataan. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Dahil sa libu-libong nasawi dahil sa pandemya, kaakibat nito ang pagbaba ng populasyon sa Pilipinas. Ito ang basihan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos sa kanyang mungkahi na samantalahin ng ganitong sitwasyon na tutukan ang kapakanan ng mga nakababatang henerasyon ukol sa paggawa ng mga programa ng mga nanalong kandidato sa nakaraang BSKE. Ang pahayag na ito ng kalihim ay mula sa kanyang mensahe sa oath-taking ng mga nanalong barangay officials sa lungsod ng Mandaluyong na ginanap sa Mandaluyong College of Science and Technology nitong kamakailan lang. Meaning we've got now a young population.
And this young population must be harnessed. Education-wise, yung kanilang talent, through TESDA, through DepEd, and of course, the barangay has a lot to do about these things. Ayon sa kalihim, isa sa mga nararapat na tutukan ay ang nutrisyon ng mga kabataan. Aniya, tinatayang isa sa 3 Pilipino ay malnourished na siyang apektado ang kakayahan ng kanilang pag-iisip. Ang mungkang ito ni Abalos ay suportado ng mga barangay officials, kabilang na si Dondon Francisco na nanalong kapitan ng barangay ni Mayan. Pagdating sa mga kabataan, passion ko yan eh. Kailangan talaga yung binibigay sa kanilang pagkain dapat laging sapat at tama. Samantala, ang unang immediate order ni Mandaluyong Mayor Ben Abalos sa mga bagong halal na barangay officials ay tutukan ang kapakanan ng mga barangay tanod. Hindi tayo pwedeng umasalamat sa pulis ko kung yung mga pulis. Barangay tanod, yan ang nadoon sa baba. At yan ang higit na nakaalam ng mga estados ng ating mga barangay. Sa kabuuan, 219 ang nanumpa sa nasabing oath-taking mula sa 27 barangay sa Mandaluyong. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Patuloy na nagbubuga ng lava ang Bulkang Mayon na muling namataan kasabay ng pagsisimula ng panibagong buwan ng Nobyembre. Sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naobserbahan ang mga incandescent pyroclastic density currents o PDCs na rumaragasa paibaba sa parte ng Meisi, Bonga at Basud-Guli. Sa kasalukuyang tala, mayroon na itong 66 na naitalang volcanic earthquakes at 76 na rockfall events. Ipinapaalala pa rin ng iba yung pag-iingat para sa publiko habang nananatili pa sa Alert Level 3 status ang bulkan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, lava patuloy na rumaragasa sa Bulkang Mayon. IRR ng Maharlika Investment Fund na isapinal na. PBBM pinaghahanda ang AFP sa mga posibleng bantang panteritoryo. Overcrowding ng mga kulungan sa bansa, balak resolbahan ng sektor ng hustisya. Presyo ng Noche Buena products nakatakdang ilabas. Philippine team kumubra ng 7 medalya sa World Championships 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang sa naganap na courtesy visit ng Japan Coast Guard Commandant Admiral Shohei Ishii at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa PCG National Headquarters Port Area sa Manila ay napag-usapan ang nakatakdang pagkuha ng Philippine Coast Guard ng 5 pang malalaking barkong gawa ng Hapon. Ayon kay PCG Commandant CG Admiral Ronnie Hill Gavan, ang mga karagdagang barko ay magiging kapaki-pakinabang upang mas pahusayin ang mga aktibidad ng PCG na kinabibilangan ng mga search and rescue operation, pagpapatrolya sa West Philippine Sea at pagtulong sa mga pagsisikap ng pamahalaan na tumugon sa mga natural na sakuna at magbigay ng humanitarian aid. Sa pagpapalakas para buhayin ang mga nanganganib na wikang katutubo ng Pilipinas, itinanghalang isang exhibit kasama ang KWF sa Senado kahapon, ika-6 ng Nobyembre. Yan ang balitang hatid ni Danizo Lopez. Ang itinanghal na exhibit sa nanganganib na wika ng Pilipinas, kahapon ika-6 ng Nobyembre kasamang Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, ay ipinakita ang mga wikang alta ng Aurora, Arta ng Quirino at Aita Magbukon ng Bataan. Ay budi uisiaw, kusuin na talengan, tipambudi udiaw.
Sa pagbubukas ng exhibit ay ipinakita ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda ang kanyang buong suporta rito. Binigyan diin ni Legarda ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa mga katutubong wika at itinuring ang exhibit bilang kamalayan na kinakailangang iligtas ang mga wikang katutubo. Pahayag ni Legarda, kinakailangan din ng mga ahensya ng pamahalaan para sa pagpapalakas ng mga nanganganib na wika at mabigyan ito ng pansin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba't ibang programa. Hinikayat naman niya ang mga komunidad na buhayin ang kanilang wika para sa mga susunod na henerasyon. Ayon kay Legarda, nararapat na gawa ng agarang aksyon sa pagpepreserba at pagpapasigla sa mga katutubong wika matapos ideklara ng UNESCO ang taong 2022 to 2023 bilang International Decade of Indigenous Languages. Sa kasalukuyan, nasa 10 na lamang ang bilang ng mga nakakatanda na mahusay sa wikang Arta ng Quirino. Samantalang wikang Aita Magbuko naman ay ginagamit na lamang sa 12 komunidad sa Bataan. Nakumpirma naman na ang Alta ay ginagamit na wika ng mga nakakatanda at mga magulang sa Barangay Ditequi, San Luis, Aurora. Kasama rin sa mga ipinasilay sa exhibit ay ang mga aklat ukol sa mga katutubong wika at ang iba pang wika na nanganganib ng maglaho. Mananatili naman bukas ang exhibit sa ikalawang palapag ng Senado hanggang ika-16 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nakakubra ng 7 medalya ang mga pambato ng Pilipinas sa kakatapos lang na Union International de Pentathlon Modern Biathlete World Championship 2023 na ginanap sa Bali, Indonesia. Para sa kategoryang Girls Triathlete Individual Juniors, nakamit ni Princess Hani Arbilon ang gintong medalya. Kabilang na ang isa pang ginto nito kasama ang teammates na sina Juliana Shane Sevilla at Shaira May Aranzado para sa Biathlete Junior. Gayon din ang koponan na binubuo ni na Shaira May Aranzado at Samuel German para sa Biathlete Mixed Relay Seniors at isa pang pilak mula kay Aranzado para sa Girls Triathlete Individual Juniors category at Joseph Anthony Gadbout sa Boys Triathlete Individual Under 17 category. Habang ang dalawang natitirang tansong medalya ay naiuwi ni na Juliana Shane Sevilla, Samuel German at Shaira May Aranzado. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, lava patuloy na rumaragasa sa Bulkang Mayon. IRR ng Maharlika Investment Fund na isapinal na. PBBM pinaghahanda ang AFP sa mga posibleng bantang panteritoryo. Overcrowding ng mga kulungan sa bansa, balak resolbahan ng sektor ng hustisya. Presyo ng Noche Buena products nakatakdang ilabas. Philippine team kumubra ng 7 medalya sa World Championships 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.